Welcome to Milan! Such a blessing to be here, guys. Iconic, historical. Thank you, Lord, nakapunta kami dito. This is rooftop second level. Dito na ba tayo bibili? Kasi parang wala na rin tayong makikita, guys. The details, the sculpture, oh my gosh. Tapos dito rin may mga Filipino-Tagalog masses. Life of a content creator. Akala nyo na madali siya. Hindi siya madali. Congrats, Jen Joy! Para siyang nagtitipid na kasi tama. Sa generic teacher, ibig sabihin yan, top 100 na ice cream Wow! 2025. 40K. Mahal. Wow! This is our lunch for... Brunch pala. Brunch. Brunch for today. Day 3 in Italy with bacon and eggs. So healthy, Chef Mike. Dahil ang mahal ng dinner natin kagabi. Alam mo ba yung dinner natin kagabi? Nasa 2,600 pesos. Dalawa na kami nun. Ang mahal nun, guys! Kaya ano tayo muna? Luto-luto ulit. Later, we'll be back in Duomo de Milan at 2 p.m. Mahal 2 p.m. daw. So, yeah, balik tayo doon. And then we'll explore the interior or the inside of the cathedral. It's currently 1 p.m. and we're about to leave the apartment. This is our outfit for today. Yan, ito ang outfit ko. Tapos, syempre, anti-theft. Dapat yung bagahe mo or bag mo nandito sa harap mo dahil alam nyo na, daming pickpockets dito. Dapat di ka nagpabango. Kasi ano rin maaamoy ka nila na turista ka. Tapos, yan. Yan lang ang outfit natin. Simple lang. Ayoko nang umu-OTD dahil nakakapagod. Ang OA ng bag na Maiko. Tingnan mo, nandyan sa dibdib talaga niya. Gcash card. Dito kami sa exit going to the Duomo de Milan or the cathedral. So, balik ulit tayo doon. For the third time, not today, but yesterday. So, ito na yung stairs. Paglabas mo, yun na yun. So, from our place, it's actually like 30 minutes away from our place where we live. So, tingnan nyo. Tada! Wow! Alam mo dito guys, merong mga nagpapakain ng mga kalapate. Tapos it's a tourist trap. Pagka may mga bibigyan ka nila, papakainin mo. O, libre, tapos bigla kang sisingilin. Ganon. So, balik tayo dun sa gelato place dito sa may Galleria. Kasi kagabi, nung nagpunta kami, sarado na. So, gusto namin makita kung magkano, kung same ba ng price dun sa may malapit sa amin. 330 euros. Mga 228 pesos. Ewan ko lang to kung mas mahal. Hiningal ako Magkano kaya mga ref magnets dun? Hindi natin kung mahal. Ang dami-daming tao. May mga kids pa. Diyos ko, nakakatakot sa pickpockets. Ito na, ang gelato place. 5.7. Ay, ang mahal. Oo, 570. My gosh. 470 yung maliit. Huwag na. Ito, souvenir shop. 3 euros. Ano to? Parang bracelet. Mga ganyan. 4 euros naman tong mga ganito. Mahal. Tingnan natin yung mga magnet. Magnets are 3 euro each. Pagka 4 pieces, 10 euros. Ang mahal Kung 3 euros yun, mga 200 pesos. Pag isa, 4 euros. Pag tatlo, 10 euros. Pag lima, 16 euros. Dito na ba kami bibili? Kasi baka wala na kaming makita. Dito na ba tayo bibili? Kasi parang wala na rin tayong makikita. Meron yan. Tanong muna natin si Miko. Yan yung gilid ng simbahan, guys. The details, the sculpture, oh my gosh.
So, ayun na nga, if you want to go inside the cathedral, which is so weird, no? Kasi simbahan siya technically, dapat libre. Pero siguro dahil nga, mas konti na yung nagsisimba, tapos sobrang tourist spot na siya, meron na talagang bayad going inside. So, the ticket office is on the opposite side, but you can get tickets from Klook, which we will do para makapunta sa loob at makaakyat dun sa rooftop. Yun yung gusto kong gawin today eh. So, dito sa tabi ng simbahan, may mas mura. 3 euros lang. Sa may sa amin, 3.30. Sa loob nito, 5.70. So, okay na to. Oh, ang laki naman oh. Thank you. Mas lasang pistachio yung nasa may, natin, neighborhood. Yeah. Pakinggan nyo na lang guys. Accordion. H&M guys, H&M. Dito lang natin afford. Di natin afford yung mga luxury goods. Dito na lang tayo tumingin. Guys, dito sa H&M Italy, Milan. Ang cute nito oh. This is 34 euros. Super nice. Ang dami nilang mga parang dito lang na pieces. Like this one. Dito ko lang din yan. Oh my gosh, look at this. Sobrang cute. Pero malalagay mo dito AirPods, tsaka wallet. Andito tayo sa gilid ng Duomo de Milan. Bumibili kami ngayon ng ticket going up the rooftop and going inside the cathedral. So, kinumpare rin namin online kung ano mas mura. Mas mura dito sa on-site. So, andito kami ngayon. Pwede ka naman magbayad using your credit card and then you can do it on their kiosks online or pwede rin dito sa mga kiosk. Wala naman tao dito, so kami lang. Tapos sandali. So, agad-agad nakabili na kami ng ticket. And then, yung ticket going up using the elevator, going to the rooftop, and then going inside the cathedral is only 26 euros. So, that's like 1,700 pesos. And online, pagka bumili ka online, parang nasa 2,000 plus siya. So, sabi namin, dito na lang kami bibili. Syempre, kung saan tayo makakatipid dun tayo, di ba? Tapos wala namang masyadong tao. Ayan o. Ito yung mga bilihan eh. Pwede kang mag face-to-face. Yan. Pag bumili ka ng ticket, merong QR code na ibibigay sa'yo. Siyempre, ganyan na lang. Tapos, yan yung ipapakita mo. Going up. See you later. See you later, Miko. Yes. Okay, so papasok na kami ngayon sa lift going up the Duomo Cathedral. Tinan mo, sobrang kitid nung daan. Pwede ka mag-picture-picture dito. Ayan o, nagpipicture-picture sila. Ito na. Pero meron pang pinakataas. This is rooftop second level. On the rooftop, we are surrounded by Gothic spires. Gothic spires. So, Yeah. meron daw 135 marble spires here. Yung mga nasa tuktok, yung mga patusok na yan, are actually saints. Saints and angels. Yan, saints and angels, yung mga yan. Tao pala yung mga yan, di kasi mazumi. Angels and saints pala sila. Tapos sa pinakatuktok, sa pinakataas, is actually Mama Mary. Madonna. Madonna. It's the Madonna. That one. To. It's the Madonna. Kita mo yung mga angel sa taas. There. That's angel. Ayan. Ito rin sa kabila. Ang galing. Akat na tayo. Lahat ng carvings nga may meaning eh. Guys, DIY lang to Wala kaming guide. Si ChatGPT lang ang nag-ano sa amin. Nag-guide sa amin. Na second level ng rooftop. Wow, look at this view, guys. Ang ganda, grabe. Tingnan nyo guys, yung mga tulis. Hindi tulis yan. Yan yung mga saints, spires. Ayan yung mga saints nandyan. So amazing. Punta tayo sa pinakataas na. Let's go. Guys, look at the carvings. Dito tayo sa other side of the church. Tingnan nyo yung nasa taas. I wish I know who they are. Pero makikita mo naman yung carvings in the middle. It's so beautiful. Ayan, akit na tayo dun. Kung saan sila umaakyat. From this point daw, about 90 steps going to the rooftop of the cathedral. It's such a blessing to be here, guys. Iconic, historical. Hingal na kami, guys. Hingal na, hingal na.
Here we are in the rooftop. Ayun, nagpakita na si Mama Mary. Si Madonna. Ayun siya. Ayan. Kita nyo naman, ang daming tao. Okay sana kaso may scaffolding. May ginagawa. Pero okay na rin. Ganda. So guys, pag bababa na kayo ng rooftop, stairs na lang, wala nang lift. Kasi kanina naisip ko mag-stairs, pero sabi ko, buti na lang tamad ako umakyat. Eh yun na nga, pababa, stairs. So feeling ko never ending na to. Kanina pa kami bumababa. Hindi ko na alam kung nasa na kami. Tapos ang kitid lang niya. And then the exit is the church. Wow! Wow! So, kailangan i-scan ulit yung ticket going inside the church. See, my love, it's now a museum. This is the Lactating Mary. Aww. Alam mo kung bakit favorite ko to? Bakit favorite mo? Kasi yung lactating Mary is actually a symbol of her deep love and care and provision for us. Kaya siya pinaint na ganyan, ni-research ko to, pinaint siya ng ganyan kasi gusto ng artist na makita natin na si Mary, yung concern niya man na mag-provide para sa atin andyan. So she's not just a mother who intercedes for us and leads our prayer to Christ, but she's also a mother who's thinking of our concern. So kahit hindi mo pa idasal kay Jesus na alagaan niya tayo because of this painting, it's already showing that she's taking care of us. She's thinking of our concerns. Kaya siya lactating mother. Narinig niyo yun, guys. Galing, no? Sabi, yung glass. Per window. Ano ba yun? Per rectangle. May something. Hindi ko alam kung nakikita niyo eh. Pero iba-ibang ginawa ni Jesus in His life. Ang ganda. St. Charles Ito yung altar, guys. Kung makikita niyo, merong nakalutang na cross. Yan. That one. Thank you, Lord. Thank you, Lord, nakapunta kami dito. So guys, nandito tayo ngayon sa Basilica. Nalimutan ko na agad. De Santos Stefano. Basilica de Santo Stefano. Ayan. So, dito yung feast din on Saturday. And this is where... ang feast, di ba? Oo. Yes po, sa likod po. Oo. Tapos dito rin may mga Filipino Tagalog masses. Ang galing! So ito yung church ni Father Sunny. Yes po. Oh! Okay, ang galing. May mga skulls. And sabi nila, dito daw yung skull ni Saint Anne. Yung mami ni Mama Mary. Ay, mali. Doon daw sa kabila. Sa kabila pa pala yun. Pero puro skulls yan. So, nung ginagawa daw yung church, ito daw yung mga skulls na nahukay. Ang dami! Oh my God! Ang dami, guys. Ayan pa, oh. Parang medyo scary. Dati daw dito nag-feast. So, maraming Pilipino na nagsistay dito. Nag-iba lang ng location ngayon. We're here in the main church, yung Basilica. Puro Saint Anne. Oo nga, no? Yung painting, puro Saint Anne. Amoy spa.
May Nazareno pa. Replica. Buong Nazareno. Oo nga, no? Manawag ata to eh. Manawag. Hindi ko memorize yung itsura nila eh. Tapos may Santo Niño. O ito, si San Lorenzo Ruiz ba to? Fill me in. Yung Calva Santa Ana. Anong meaning nun? Yung skull ni Saint Anne. Nandyan po siya sa loob. Wow. Hindi naman siya naka-explain. Skull ni Saint Anna sa loob. The mother of our mother. Ito yung feeling ng simbahan na gusto ko talaga. Yung hindi siya structure lang, pero alam mong buhay, may nagsisimba. Kanina kasi, buhay kasi dito eh. 3 misa dito eh. kanina kasi, dun sa loob ng Katedral. para talaga siyang patay. Hindi kasi nga, tourist spot eh. Oo. So sabi ni Miko sa amin, pag simbang gabi daw, may mga parol daw na nakasabit dyan na nakailaw. Parang piyesta. So every Sunday, 1, 2:30 at 4. Miyerkules, 7:30. Unang Biyernes, 7:30. Binyag, kasal, kumpisal. Pagbabasbas. Pagpapahid ng banal na langis. Wow, ang galing. Lahat ng sacraments. Meron din palang mga pulubi dito, guys. Meron silang tent. Magkaibang klaseng tram. Look. Tapos meron doon, super liit. So magta-tram kami ngayon from here, Duomo, going to 19. Ito. Cordusio. Para makapunta dun sa castle. Ano ang pangalan ng castle? Kay Ronnie Castello. Castello, kay Ronnie Castello. Yan yung sasakyan namin, guys. So cute. It's like Hong Kong. So nakasakay na kami sa tram. Para lang din siyang Hong Kong tram. Si Miko pala, siya ang tour guide namin today. Taga dito din siya. So nag-work sila sa isang travel agency here in Milan. Dito pala sa tram, ang mode of payment nila pwedeng credit card. So your credit card can serve as your ticket. So isang tap lang yun. So pagpasok mo, mag-tap ka na lang and then good to go ka na. Hindi ko lang alam kung magkano. Tingnan natin later sa GCash. GCash card kasi yung ginamit ko. So ngayon guys, papunta kami sa Castello Sforzesco. So it's a castle, historic fortress. Ganda kasi maraming shops din dito. Tapos nakita ko kanina na may Kiko Milano. May Kiko Milano galing dito yun. So kung makadaan kami ulit, pwede tayong dumaan dun. Tapos para mapakita ko sa inyo kung magkano yung Kiko Milano. Tapos nakita ko rin dito na may KFC. Masarap daw yung KFC nila dito. Ang dami rin restaurants here, going here. So pwede rin pala kayo dito bumili ng like ito, Lind. Meron ditong Lind, chocolate. May Lacoste, may Hard Rock Cafe, may Five Guys Burger. Ayan, may Sephora pa dito, CK. Guys, alam niyo natutunan ko na yung Sephora pala. Sephora is a biblical name. Ang maganda daw talaga si Sephora. Ay, ang galing. Yun pala yun. Kailan ba yun? Nung Sunday. Yun yung gospel nung Sunday about Sephora. May McDonald's din dito. Basta pag bumaba ka na dun sa tram, going here in the Castello, marami na kainan sa street na to. Events na ginaganap. May mga classical music na nagpe-play. Ano ba yung classical, Nabobobo ako. Basta yon, may mga classical shows, ganyan. Tapos meron dito, Classical show. classical show, mali. Musical shows that's playing classic music. Classical music, mali ka din eh. Tapos may mga kotse pa dun, oh. Commentary natin siya, umaaura, aura, 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 aura. So pag
ng castle, tawid ka, di ba, labas ka. This is like the central park of Milan. Tapos meron lang kasing Olympics, kaya may mga ganyan, no, Coke. Hanggang March 14 na lang, ha? Tatanggalin na rin pala to. Milano Cortina. May events kasi. And then, ayun, sa dulo yung parang Arc de Triomphe nila dito. Ito yung parang Central Park nila. So, it's really a park because the couples are picnicking there. Picnicking? Pwede ka rin magmuni-muni dyan tulad ni ate. Nakaupo lang dun mag-isa. Look at the tree. Nakahiga yung tree. Tapos tingnan mo yung mga flowers sa baba. Tayo ng four-leaf clover, parang si Cham Yuhi. Sa Can This Be Love Translated? Nanood ba kayo nun? Korean? Ganda nun, nakakakilig. Yeah. Nandito na tayo sa Arc. At may mga nag-workout pa dito. Arc of Peace. So guys, from the Arc, dire-diretso, ayun yung Arc, diba? Diretso ka lang dito sa street na to. Tapos punta tayo ng Chinatown. Para hindi puro Italian yung kinakain natin at di tayo magsawa. Kailangan maghanap tayo ng iba na okay sa panlasa natin. Lalo na't gusto ko ng kanin ngayon. School na to, school ni Miko to. Mas marami pa daw Pilipino dito kaysa Italian. Dito na tayo sa Chinatown, guys. Mga Chinese restaurants. May roast duck pa sila dito. May hot pot din dito. Madami ding shops dito. Bilihan ng mga casing ng phone, milk teas, dim sum. Para ka nga talaga nasa Chinatown. Hala, ang layo. Napagod na ako. Ang dami yung pagpipilian, nahihirapan sila. So excited to eat this sweet and sour pork and rice. So apparently this restaurant, sobrang daming menu. May Vietnamese sila, may Chinese sila. Masarap yung sweet and sour pork with pineapple nila. Yung spicy beef mo, masarap. Eh yung sayo, anong pangalan ng order mo? Pansit ang ulam. Pansit? Pansit lang po. Masarap naman. Masarap. That's good. Guys, nandito kami sa Garibaldi. And then, this is a Microsoft office. Ayan, ganda, di ba? Nung nakita ko tong surrounding, parang sabi ko, this feels like New York. Kasi meron siyang mix of old and modern. Tapos sabi nung kasama namin si Miko, ganun daw pala talaga yung tina-target nila. But they're going for sustainability. Tataka kayo ba't ang dami? Kasi Paralympic Winter Games pa until March 15. Kaya ang daming mga pa-eme dito. Ano pangalan? Garibaldi? Ano? Garibaldi. Alam nyo guys, hindi kasi siya English name. Kaya ang hirap niyang itandaan. Nakakalito siya. Yung mga names ng mga pinupuntahan namin ng mga lugar. Tingnan mo nito, oh. Ibang vibe naman. Pero mapapansin mo yung floor, cobblestone, lahat. So huwag kang mag-heels. Kasi pag nag-heels ka, lulusot yung heels mo. Kanina, may umakyat ng church na naka-heels. Oh. Pagod na pagod siya. Hindi man lang niya nakita. Tapos puro grabe cobblestone talaga. pa. But the building. It's like the Burj in Dubai. Mag-ano tayo? Italian lessons. Italian 101. So pagbabatian mo ang isang tao, una mong sasabihin ay ciao, tama? Ciao. Ciao. Greeting siya ng hi, hello. Hi, hello. Also, parang bye-bye. Bye-bye. Okay. Hi, hello, bye-bye. Ciao. Yung ay ibig sabihin ng pronto. Mabilis? Marami po siyang ibig sabihin. Kasi naririnig ko yung pag may kausap pronto. Pronto. Pag pronto po, it's like hello din. Hello din. Pag sa call, Ah! like hello, pronto. Okay. Or also kapag pronto, mabilis din. Okay. Or ready. Ready. Pwede ding ready. Akala ko pronto, bilisan. Pronto. Yeah, pag gano'n. Pero when it comes to conversation, it's like hello din siya. I see. Pag phone calls lang. Okay, got it. Ano thank you? Grazie. Grazie. Grazia. Grazie. Ha? Grazie. Yes. Grazie. Ano pa ba? Sorry. Depende po siya. So, kung you're randomly or scusa. Scusa. Or scusa. So weird. Kung may tao sa baba, pwede mong i-relay yung message mo. Ang ganda. Ang galing oh. Okay, nandito na tayo guys sa modern area or modern city of Milan. Look at this
beauty. Wow. May Nandito ako, tas pa-fountain. ito yung view. Ha? Picturean daw siya. Ayun yung IBM na office. Sephora meron dito. Moleskine, Dyson, Salomon, Pandora, Mango, Lego. Ang ganda. Tingnan nyo naman. Meron pa yung Uniqlo dun no, sa baba. Nike. Offices din pala to. Ganda. Look. So we're on our way to Tree Library. Ayun po, yung BAM, BAM. Oh, ayan. ibig Ito. sabihin po niya is Biblioteca di Alberi Milano. So, Okay. Tree Library of Milano. Oh, Tree Library of Milan. Ito yung ano. Oh, ang ganda. Parang vessel nga siya, pero mas maganda to kesa sa vessel. Tingnan yung building na yan. Meron niyang mga plants. Ano pa po yan, wala pa po tayong spring, so mas malago po. Mas maganda siya pag spring. Mas green po siya. Oo. Ang ganda. It's like New York talaga. The vibe. Pag spring daw, next month, ayan, makikita na daw tong mga plants na to and flowers na yan sa bawat area na to. Kasi nga, this is a tree library, kaya makikita mo dyan, ngayon, wala pa. Next month, tutubo na yan dito. Hey guys, this is Uniqlo. Look at the entrance. Ganyan lang siya kaliit. But the store is underground. Tapos iba-ibang kulay nung store nila. Ang galing. The store is underground. Hindi na kami bababa kasi mahal. Sabi ni Miko, isang t-shirt daw 25 euros. Eh di ba sobrang mahal nun, di ba? Dapat 10 euros lang ang katumbas sa atin nun. We are in the grocery again because I need to buy napkin and shampoo kasi kulang pala yung dinala namin. Tapos yung chichirya na gusto ko. Ayan, yung Classica. Yan yung gusto ko. Yan. Is that the one? Classica? Yan yung gusto ko chichirya. Masarap siya. Isa lang. Hey guys, nandito na kami sa room, apartment. And the last clip was us going to the grocery. Ang binili namin doon, shampoo, napkin, tapos chichirya, and then yung gin ramen kasi may Asian Mart doon, so bumili kami ng gin ramen. And then tissue, yun yung mga binili namin. Tapos bumili rin kami ng rice doon sa restaurant na kinainan namin na Asian resto kanina. Kasi nga, walang rice dito, di ba? Kumbaga, walang rice cooker tong apartment. Kaya bumili kami ng kanin for tomorrow. Bago kami nakauwi kanina, dumaan muna kami doon sa gelato place where we went yesterday, Orto Gelato. Meron silang Instagram. Ang sarap talaga ng ng gelato nila. So, ang tinikman naman namin today ay yung chocolate. Chocolato. Basta yung sweet one. Sobrang sarap. Iba yung texture ng gelato niya. Dun sa kinain ko kanina sa may cathedral. Feeling ko mas legit. Oo, mas rich talaga. Dito malapit sa apartment namin. And then naglakad lang kami. Medyo pagod kami today. Parang naka 15,000 steps yata kami. Sakit na ng legs ko, ng tuhod ko kanina pag uwi. So, nakauwi kami around mga 7:30, 8 o'clock, parang ganun. So, malapit na kami matulog. Nantok na rin ako eh. Kasi nagising ako kanina 6 a.m. which is unusual. Pero, yeah. I'm just uploading mga videos for the vlog para ma-edit na ni editor. Hi, Tim. So, yun lang. See you tomorrow on our day 4 here in Milan. But heads up, dito lang kami sa apartment. Alis kami sa gabi kasi meron kaming meeting with the leaders of Feast Milan. So, see you guys. Thanks for watching. Good morning! Day 4 here in Milan. And it's actually a Friday and Lenten season ngayon. So, bawal pala ang meat. Hindi kami nakabili ng isda. So, buti na lang may leftover na pizza from our dinner 2 days ago. 4 cheese naman siya. So, I think pwede naman siya. And then, we also bought gin ramen last night. So, yun yung isang pagkain natin later. So, yun nga, as I've mentioned last night, dito lang muna kami the whole day. Alis na lang kami sa gabi kapag imi-meet na namin yung mga feasters for an LG later on. So, I hope you're enjoying this series and this vlog. Like, comment, and subscribe, of course.
pag meron kayong mga gusto i-correct na pronunciation ko, kasi sabi ko nga dun sa friend ko na meron siyang nanay na nakatira dito. Sabi ko, ang hirap-hirap tandaan nung mga names tong lugar. I feel like nagsasuffer yung vlog kasi nahihirapan din ako maalala siya dahil ang hirap niya i-pronounce. Ang hirap talaga. Iba-iba yung mga pangalan. So, ayun, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi madali maging travel vlogger, lalo na wag nyo akong i-bash kasi pag hindi ko nakukuha yung right pronunciation and yeah. So, yun lang. See you later. Since nasa apartment pa tayo, this is my everyday morning routine. Kasi pag morning, ang difference natin sa Pilipinas ay 7 hours. Advance ang Pilipinas. So, ako, may kausap akong mga tao. So, I also check my email and then nagpa-process ako ng mga resibo from the work projects, ganyan. So, yan yung mga, sa Shopee, ganyan. So, yan ang mga ginagawa natin. Tapos nag-check ng email, nagsisend ng mga itinerary sa mga tao, gumagawa ng content. Yan ang ginagawa natin. So, yun. Life of a content creator. Akala nyo na madali siya. Hindi siya madali. Because script writing, the shooting, the editing, and all. I still edit my own reels. Pero YouTube, I don't edit it. I have my editor, si Tim. So, yun. Kaya, very helpful kapag may editor ka kasi hindi na talaga kaya ng powers. So yun, mag-work lang tayo today muna kasi 10:58 pa lang ng umaga. Pero feeling ko hapon na. Sa Pilipinas, 5:58 na. Kaya ito muna ang gagawin natin. Nakapag-brunch na tayo. Medyo magulo lang yung desk ko kasi may chichirya, may laptop. Nag-mask pa ako kagabi. Yan, iniwan ko habang nakatulog na ako na nag-mask ako. Ayan yung mga SSD ko, yung power bank ko, charge ko. Yan. Dami ko rin sinapit eh. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Hello guys! So, it's already 10 p.m. Wala pala akong relo. Lumabas kami ng apartment kasi buong araw tayo hindi lumabas, diba? So, after namin mag-meeting with the youth leaders of Feast Milan, nagayayaan na mag-gelato. So, naglakad kami. 5-minute walk from our place. So, ayan, mag-gelato kaming lahat ngayon. Ayan sila. Daming flavors. Take out pala kami ng gelato. Ganito. Ay, ang galing! Ano mo take out ka papuntang Pilipinas niyan? Hindi, para sa atin. Kung gusto ko, nag-crave ako, di ba? PMS week ko kaya ngayon. Kaya gusto kong kumain ng ice cream. Okay. Binayaran na? Yes. Uy, thank you! So, andito sila. Si Miko ulit. Andyan pa rin siya. Joyce. Si Gerald yan. Tapos si Bea yun nandun. Tapos si Franz. At saka ano pa nga? Model Kurt. Yun. So, Model Gerard. Model yung tumatok sa akin eh. So first time na yung nag-meet today. And then nag-sharing na kami ng a little bit about life and our feast life here. Sila yung mga kasama namin in the coming days. Pati tomorrow, pati on Sunday. Nandito ulit kami sa Orto Gelato. Ito yung kinainan namin. Pangatlong kainan namin dito sa Orto Gelato. So mukhang marami silang awards. Yun. Tapos, yung mga ganyan. Tapos meron din silang ice cream cake. So, diba? Mukhang masarap. Yay! Ito na. Ang ating gelato. Kaya pa ako nagkikrave nito eh. Pag nakita yung camera, maganda. Maganda. Gusto ko. Ito na kami. Gelato on the outside. Okay lang. Malamig ka na, no? Kulang lang yan sa lambing. Hello everyone, it's our day 5. Tama ba? Yes, day 5 here in Milan, Italy. And right now, we are beside Duomo de Milano. Umuulan, obviously. Ayan o, tignan nyo. Ito yung church, ayan, silit natin. And then dito kami sa restaurant beside it because I'm craving for risotto. Yung mga friends namin from Feast Milan, si Je at saka si Joyce, brought us here in Signorvino, Milano Duomo to eat authentic risotto. So I'm very excited kasi obviously if you're seeing this, mahaba ang pila. At ayan sila Mike. Mahaba ang pila. Pero sabi naman mabilis lang daw yan. And we're willing to wait kasi we want real good food. Gusto ko lang pakita sa inyo na umuulan ngayon. And it's currently 12 degrees. Malamig pero
hindi naman super lamig like Korea. Ito yung itsura niya. So, currently, it's already, what time is it? 2:15 p.m. Late lunch kami kasi magle-late dinner din kami later. Kakaalis lang namin. Ito yung first stop namin for today. Yesterday, kung mapapansin nyo, wala kami masyadong ginawa. Nag-meeting lang kami ng gabi. And then ngayon, today is the recollection, Lenten recollection sa Basilica de Stefano, something like that. Basta yun yung pangalan. Mamaya, i-film ko rin yun para mapakita ko sa inyo yung ginagawa namin dito sa Milan. Are we going up? Grazie. Ciao daw. Una kayo. Ah, talaga? Ito kasi yung pinakauna dito sa Milan. Ni-renovate nila. So ngayon, Ah, kaka-renovate lang. Wow, ang swerte naman natin. Sikat daw talaga to, restaurant na to. Ha? sayang din tayo doon. Oo nga, okay lang. So ano tingin mo? Anong ordering ko? Ako kasi mas gusto ko yung May meat. O, di sige. sotong ate. Okay. Ako. Pero depende sa'yo ate. Ang galing ni Gemma. Salata. Ang galing nila mag-Italia. Salata di pollo. Si ate quindi porcini o... Yung may karne. Puno subo. E poi un risotto con osso buco, grazie. Salata di pollo e una risotto con subo. Sì, grazie. Sabi ko, ang laki ng Tingnan bun. mo kasi kung pwede tayo doon, may prenotation daw na pang-anim. Eh dito, di raw kasya 6 kasi 6 Ah, so di tayo pwede lumipit. Ang laki ng baso, Kasi guys. sinabi niya na vlogger ka, kaya pinapray sabi ko, namin. Ah, kasi bawal ba? Ah, Baka pwede ka, o pwede kami doon kasi pare Oo nga. Sabi, kung Ayaw pwede niya. lang talaga. Unfortunately, may presentation na for sister. ang laki ng baso. Grabe, starters pa lang to. Anong tawag dito? Tagliere. Italiere. Ano siya? So meron siyang prosciutto crudo. Prosciutto Ibig crudo? sabihin ng crudo, hilaw. Okay. Mortadella. Actually, lahat sila hilaw. Lahat sila hilaw. hilaw. And then we have salami. Different Salami types of and- salad. We have also, yes, cold cuts. Ito naman yung caprese, mozzarella and tomato. Tomato. Cheese to. Mozzarella. Ito grissini, tsaka yung parang dila ng grana. So cheese. And then, Cheese din yun. itong ano, Shape lang maninipis. siya na dila. Ay, ang galing! And then itong cheese din. Okay, galing. Okay. Yay! Oh, let's pray. Let's come before God, Father, Son, Holy Spirit. Lord, we... Congrats, Je-Enjoy! Yay! That's nice. Buwan na kayo kuya, ito yung tinapay, hingi din tayo. Hindi ako marunong kumuha. Kahit, Tapos lagay mo sa plate. yes, okay kahit sa tinapay, sa tas ng tinapay. Kayo mahiya, iyaan nyo So sila. ito cheese to. Yeah. Tapos, natatakot. Tapos, kahit ano. Siya, ate. Kahit ano siya. Buti hindi kayo kasi tanda ko yung mga taga-Pilipinas pag dinadalang ko niyan, niluluto pa nila ng gigil ako. Talagang ako miss ko na hindi kumakain dahil para sa kanila tapos kikita ko piniprito nila. So nag-order kami ng isang parang anong tawag yun sa Charcuterie, whatever. whatever. Basta So yun. yung may mga cheese Sarap nito. and then nagwa-wine kaming dalawa habang nanonood kami ng ano. So Partly niyan mistin. Mas ano nila siya. Hindi pa kayo nakabili ng dito. Di pa. Sino yung kasama na yung mag-dinner later? Father Ulysses, siya yung priest ng ibang community ng Pilipinas. Lingkod ng Espiritu Santo. Grabe. It's so authentic. Probably ko hindi na ito mag-explain. Kasi alam niya na alam ko yung wine. Kasi ako nag-request ng wine. Hindi niya nga na in-explain. Siyang pastry, para siyang nagtitipid na kasi. Dami. Cheers to your engagement. Yay! Thank you, guys. oh my God. Wow. Sarap ng
parang hindi ka magsasawa, parang kaya mo Actually, nakakaubos kami ni Jen ng dalawang Talaga? Okay, titikman ko daw yung truffle. Ito lang, yung truffle. Hindi, kasama yung ano ito, ayan o. O yan, truffle, yan. Okay. The truffle is truffling. Napapaluwa ako yung sobrang sarap. Naiyak na siya. Kaya ako, Oh, ang sarap ng truffle. Yun talaga yung totoo. really good. Eh kasi yung mga truffle sa atin, hindi naman siya yung truffle na truffle. masabi lang na truffle. Ito na. Risotto ko na. Let's taste the risotto. Ay, nahulog. Ang galing ko. Wow. The risotto I never expected. Ang sarap, mahal. Kumusta siya, Ate? I like it. Yeah. Kagabi ko pa ito ini-imagine eh. Sinabi ko ito, talaga na una kong naisip na restaurant. Thank you. Craving satisfied. Sobrang craving. PMS ako ngayong week eh. Kaya parang lahat gusto kong kainin. Kasi even the meat is so soft. Yes. Maulan ngayon, guys. Super maulan. Tuloy-tuloy yung ulan. Parang sa weather forecast, buong araw uulan yun. So dito kami dinala ni Je at ni Joy sa Siacho. Yun bang pag-pronounce? It's a gelato place. Again, we're gonna eat gelato again. This is just few minute walk from Duomo de Milano. Diyan kami dumaan. So, ang dami palang pasikot-sikot dito. Malalapit lang naman siya, pero ang gaganda pa din. Ang lakas lang talaga ng ulan, guys. Meron din silang coffee and croissant. Thank you! Grazie. Wow, Grazie. Gusto na. Iba rin yung lasa. Masarap. Sarap. Oh, isa daw to sa pinakamasarap sa buong Italy. Para siyang may Michelin star. Gelateria Artigianale, ibig sabihin yan, top 100 na ice creaman. Wow! 2025. Wow! Yan, top 100. Sa buong 2025. Dami ng awards. God bless. Galingan mo for the Lord. Baka magtaka kayo, bakit? Bakit kailangan palakpakan si Lord? Alam niyo po, no? Dumating po kami dito Tuesday. Kami po ay nasa feast, no? At bago magsimula ang aming celebration sa feast, meron kami laging misa. So bago magsimula ang misa, yung asawa ko lumalabas, malabas na ganito. Tapos may kausap na siya na taga-Emirates. The longest time na ako po ay naging misyonaryo at nandito ngayon, naniniwala talaga ako every single day may gagawin at gagawin talaga si Lord. So lastly, we may be in our Good Friday or Black Saturday as it's silent, but your Easter Sunday is always coming. It's funny how paulit-ulit ang ulit na nangyayari sa buhay natin. Paulit-ulit ang Morning Thursday, paulit-ulit ang Good Friday, kung saan mamatay si Lord, paulit-ulit ang Black Saturday, na silent tayo
Your breakthrough is coming. God's blessings will overflow. The grace of God will abound in our lives and will make all our dreams come true. Good morning, guys! View from our apartment. Yan. Ayun yung apartment namin, oh. Yan. That's our apartment. Tapos ayun yung rooftop. So, in order for you to get in, merong app sa phone. Tapos, automatic mag-open yung door. O, di ba ang galing? So, hindi na ako nakapag-vlog yesterday. 1 hour and a half lang yung recollection ni Mike. Tapos, sobrang daming tao. Punong-puno yung church. I think mga siguro 500 plus din yung taong umaten kahapon. And then after that, nag-dinner kami. Walking distance from the church, which is parang it's a American restaurant. So, kasama namin yung dalawang pare, si Father Sonny at saka si Father Ulysses. And then yung isang community na lingkod something, I forgot. Yun. Parang isang table kami na mahaba. So, yun yung ginawa namin kagabi na dinner. And then after that, hinatid kami dito sa apartment namin ni Je at saka ni Joyce. And then, plakda kami kasi mga 11:30 na yun. So, antok na kami kahapon. So, ayun. Today's our day 6 ba? Here in Milan. And ang plano namin today, kasi today is Sunday, of course, we'll hear Mass. But before we hear Mass, magkakaroon kami ng Mass LST. So, love someone today sa mga youth today para we can go and have Jesus encounter next week. So, tomorrow, since tomorrow is Monday, ang plano namin, since wala namang feast activity tomorrow, we will go to Venice via train. So, yun yung gagawin namin. Ituturo ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung paano pumunta doon from Milan going to Venice. And then we'll spend 4 days there. So, 3 nights and 4 days. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hindi pala, 4 nights pala. 16, 17, 18, 19. Oo, 4 nights pala. Tapos Friday, babalik kami dito sa Milan. Ayan, ito yung gate ng automatic din yan. Sa app din yan nabubuksan. Ayan. Paano ko lalabas? Mahal, paano ko lalabas? Ito ba yun? Ayun. So, waiting lang kami sa sundo namin. Ayan na! Yay! Yan na si Je. Hindi kasi nagano na din tayo dito Let me tell you a story. When I was 12 years old, I came to know Jesus as my personal Lord. Yay! So, we are on our, towards the end of our LST. But kakain muna kami ng adobo. Miss na natin ang kanin, guys. Hi kayo dito! Yes, actually. On our way to Mass. Tapos na ang aming LST. Nakasakay kami dito sa kotse ni Je with Joyce. Tuwag mo na yun, nakakahiya. We just parked. Ito na yung kung saan nag-talk si Mike kagabi. Ito din yun. Yan, ito yung Santo Stefano. Basilica de Santo Stefano. May nagtitinda ng taho at mga turon. First Mass in Italy. Sayang meron silang dito procession, Way of the Cross. Nazareno yung ipaparada nila dito sa labas ng Duomo, dito sa Milan, sa Good Friday. Sayang wala kami. Blessing. Ayun, na-bless tayo. Yay! So, smile ka naman. Liguan kami ni Father, guys. Pinaliguan niya kami, si Father Sunny.
ka lang magsabi. Wala nga. Tarali Pugliese. Wow, social naman, no? Ito daw yung famous snack nila dito na parang tinapay. Masarap nga siya. Nakaka-addict nga siya. Ano masasabi mo as a tinapay lover? Tinanong ko lang kumain. Para siyang malutong na pretzel. Pero hindi siya pretzel. Pero hindi siya pretzel. I mean, ako naman. Baka, Feel ko pag sinawsaw niyo siya sa Nutella. ay oo, pwede siya. Kasi maalat yan. Tas Oo, maalat to, tama. Maalat tas Nutella o kaya jam, any jam, pwede. or sa ice cream ate. Pwede siyang Akin na nga yan. Kakainin namin dito. Oh, wow! Grabe talaga si Mike. Thank you for the sacrifice, kuya. I appreciate that. Isang spoon lang. Ang lakas talaga ni Mike sa sweets. First time ko makita kumain ng Dito kami nagmerienda today. Hindi ko lang ma-pronounce kung anong pangalan niya. Pero meron siyang supermarket sa baba. Is masarap yung coffee, mura lang. This is near Duomo Cathedral. Walking distance lang. It's Via de la Señora. Ito yung landmark. Katapat mismo ng Ramat Bus Station. Kakatapos lang ng third mass. Kasi malapit lang to sa Basilica de Santo Stefano kung saan tayo nagmisa kanina. La Ese yung pangalan ng restaurant. Yan, ito yung name ng coffee shop. Yan. Tapos karamihan na nandyan, puro Pinoy. After ng mass, dito sila tumatambay, nagkukwentuhan, and all. Thank God, di na masyado umuulan. Sana hindi na rin umulan. Ganda talaga dito. The structure, the buildings. It's so pretty. Yan yung La Ese. Diyan kami kumain. Nagmerienda. Tapos andun yung simbahan, yung Basilica. Tapos andito yung Duomo Cathedral. So, diyan lang yan sa likod. Now, we're going to Apple Store. Kasi yung Apple Store nila dito, very cute. Iniwan muna namin pala yung mga youth ng Feast Milan kasi may meeting pa sila. So, lakad-lakad muna tayo dito. Tingnan natin yung Apple Store, tingnan natin yung pollen, tingnan natin yung ano bang pwede natin tingnan dito. So, papasok tayo sa Piazza Cesare Beccaria. Kasi may shops here. Feeling ko guys, ang daming carbs na naming nakain. Sobrang dami na naming carbs. As in, uy, may mango. Berkshire. Mango. Kiko Milano. Oh, I want to go there. Pero sige, Apple Store na lang muna. Guys, dito sa Italy, maraming homeless. As in, kung nakita niyo sa previous video, may mga naka-tent. Yun. Uy, meron pa rin United Colors of Benetton. Meron pa pala nito. Ayan na. Tourist area. Super daming tao. Ayan na yung Duomo Cathedral. Oh. Ayan na. Ito na ang Apple Store. That one. Wow! Look at that Apple Store. And then, you will go inside there. And, dyan ka sa gitna ng mga fountain. Tapos, Onitsuka Tiger pala yan. Tapos, ito pa yung isang elevator going to the Apple Store. Wait, papakita ko sa inyo yung baba. So, meron pa dito sa baba. Wow! We're going down. That's the view. So nice. And then, sa baba pa ulit. Wala nang waterfalls. Oh, look at that. Ang daming tao. AirPods 4. Guys, ito na yung Apple Neo. MacBook Neo. Ito yung space gray. Ang colors niya may pink at saka merong yellow green. Tapos ito, ang ganda. Magkano siya? $699. 47,000. Oh, mura lang ah. 50K lang. Bili ka na. Ganda nung Apple. Apple green. Ang liit oh, mahal yan yung mga gusto mong ganyang kaliliit. Parang ang sarap mag-type. Ito yung gusto kong bilhin. Huh? Oh my God, binging-bingin na ako. This is $579. AirPods Max. 40K. Mahal. Bibili na lang ako ng MacBook Neo. Pero grabe yung noise cancellation niya. Mas mura yung MacBook Neo. Kulay. Yun talaga. Pinakamaganda yung kulay. Pero grabe, 40K din. My gosh. So guys, mas mahal dito sa Italy compared to Hong Kong and Philippines. So kami, kung may plano akong bumili, gusto ko kasi palitan din yung MacBook ni Mike.
So baka mag-MacBook Neo siya. Kasi mas mura, tas mas mabilis na siya kaysa sa M1. M1 kasi yung kanya, yung akin M3. Kung gusto mo mag-relax, upo ka lang dyan. Tapos ito yung view mo. Oh, here we are guys, Kiko Milano. Meron tayo dito niyan sa Pilipinas. Look at that line, guys. Ang haba ng pila. Parang na-overwhelm na ako. Na-overwhelm na ako sa lipsticks pala. Oh my gosh, magkano ang isa? 10 euros. So, affordable. Ito yung mga gusto ko yan, no? 14 euros. 1, 2 siguro, 1, 4. 13.99 euros. And then, ito, 12.99. Ito yung mga usuals. Parang ang shade ko parang nandito sa, yan, mga ganito. Coming soon, wala. 14.99. Diyos ko, nakaka-overwhelm. Lip oil, 13.99. Gusto kayang mga ganito. May aloe vera, 12.99. Guys, I have super onting patience. I will not line up like that. Super daming tao. So alam nyo na guys, kahit gusto ko man mag-swatch ng lipstick, unhygienic at the same time, nakakatamad. Ang haba ng pila. Ang daming, Sunday pala kasi talaga. Yeah. Kaya siguro, You wanna see the front of, Yeah. Duomo? Domo, dun tayo sa kabilang side. Kasi yung mga photos kasi at videos namin, hindi nyo nakikita si Madonina. Dapat dun ka sa mismong harap na harap talaga, sa pinakadulo pa. Yun yung puntahan natin. Tayo dito sa Carpisa kasi parang mura yung bags nila. Tingnan natin. 19 euros lang. Mura to in fair. Ganda siya. Ito rin, mga ganitong bags. Pero parang hindi ko masyadong type yung pagka-leather niya. Hindi siya yung hinahanap ko na leather. Parang ito yung hindi masyadong okay na. Like ito, 9 euros lang. So parang mga 600 pesos. Parang hindi siya yung leather na Italy leather, I'm not sure. Pero parang hindi yun yung texture niya. I don't know if you get me, pero ayan. Sa iba yung leather niya. Mas ito pa. Yung leather ito, ang lambot. Ayan o. 29 euros. Maganda. Ito maganda. It's full on a Sunday. Touristy Sunday. Oh, look at that. So pretty. Alam niyo, pag tinignan niyo siya up close, makikita niyo talaga yung pink marble niya. Kitang-kita. Pag talagang alam mo na pink marble siya, makikita mo talaga siyang pink marble. Tas I cannot unsee yung mga spikes, yung mga tusok-tusok na yan. Mind blown kami na statues siya ng saints at saka mga Bible characters. Pero hindi kita dito si Madonina, so dapat dun tayo sa dulo. Welcome to Milan! Guys, yan yung symbol ng Winter Olympics last time. I think first week of March yata or last month, di ako sure. Olympic Winter Games Milano Cortina 2026. Holding hands while walking lang kami dito. HHWW. Pag nandito kayo, you have to be very careful. Basta dapat walang lumapit sa inyo. Ganon. Huwag kayo didikit sa maraming tao. Lagi niyong ilagay yung bag niyo sa harap niyo. Parang ganito, naka-body bag lang kami. Tsaka ng friend ko, si JP, sabi niya, nung una, praning na praning din daw sila. Actually, nasira yung bakasyon nila. Kasi nga, they're so fearful of what might happen to them. So, sabi lang naman niya, mag-ingat lang naman para, alam mo yun, hindi na mas spoil din yung punta mo dito sa Milan. Kasi nga, maganda naman talaga ang Milan. Marami lang talaga mandurukot, pero mag-ingat ka lang talaga. Parang don't let it parang ruin. Kasi pag super praning ka naman, hindi ka na nag-enjoy, di ba? Hindi ka na nakapag-picture, ganun. Kami, ilang beses namin nakita tong cathedral, parang amazed na amazed pa rin kami. Kasi sobrang ganda talaga. Tapos yung marble niya, pink. Galing. Today is our last night here in our apartment and we are eating dinner, leftover special. Pansit, pizza, sausage na niluto ni Mike tsaka egg. Pansit din sa kanya. So, we're trying our best to finish whatever leftover nandito. Pati ba yung strawberry? Bukas na lang yun. Strawberry, blueberries. Meron pa natira. Pero konti na lang yung kayang-kaya na ubusin yun. So, tomorrow we'll be in Venice. And then, naka-hotel kami dun. Walang lutuan. So, bumili kami kanina sa Milan Market. Mas mura dun. So, papakita ko na lang bukas kung ano yung mga pinamili namin pagdating na ng hotel. In short, magbabaon
magbabaon kami kasi sa lahat ng vlogs na nakikita ko, sobrang expensive talaga ng mga restaurant. Siguro we will try eating beside the canal kasi yun daw yung must experience. Pero kailangan i-try talaga namin yun. Tsaka yung meron silang specific food na we need to try only in Venice. Kaya yun. Basta makikita nyo naman yun sa mga next videos natin or next vlogs natin. So thanks so much for watching and God bless. Like, comment, and subscribe.